Ang ating tema ay nasa helmet of salvation tayo. Siguro naman, protektado na yung mga ulo natin. Kasi laging helmet ang nakalagay. Kung mapapansin natin, ang mensahe ng Pasko ay patungkol sa kaligtasan na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Tama ba? Tapos marami ng beses natin na pag-aralan na yung tungkol sa Pasko ay ito ang ihinayag ng Panginoon sa pamamagitan ng mga anghel, ibinigay ang balita sa mga pastol, at ang mga pastol naman ay nakita nila, natakot sila doon, lumabas ang anghel, na sabi doon, huwag kayong matakot. Dahil may maganda, kaming ibabalita sa inyo. Sabi ng anghel sa mga pastol. Then, maya-maya, lumabas pang grupo ng mga anghel at sila'y nagpuri sa Panginoon, nagpasalamat. Pero hindi pa kumpirmado dun sa mga pastol. So, pagkatapos noon, nung nawala na yung grupo ng mga anghel, bumalik na sa langit. At itong mga pastol nag-usap-usap at hinanap nila at pinuntahan yung balita ng anghel sa kanila. Ngayon, nung hinanap nila yon, isipin mo gaano kalayo yan. Akala natin hanggang dyan lang sa may McDo. Hindi po. Napakalayo niya. Kung babiyahin mo, lalo na kung wala pang transportation ng araw, ito ay magbabiyahe ka baka linggo o buwan ang abutin mo para lang hanapin at patunayan mo sa buhay mo kung tama yung balita ng Panginoon na mayroon ngang isisilang o sinilang na bata na nababalot sa lampin at nakalagay doon sa damuhan. At mapansin po natin, doon base sa istorya, hinanap ito ng mga pastol. At natagpuan nila si Joseph and Mary at sinabi nila ang patungkol sa bata. At ang natatandaan ko sa Luke chapter 2 verse 8 tayo nag-start nun sa hanggang 20. Mapapansin natin sa verse 20 nung napatunayan ng mga pastol na tama, totoo, lahat ang sinabi ng Panginoon tungkol sa magandang balita, ang kaligtasan ng sanlibutan, kaligtasan ng mga tao. At sabi ng shepherd, nung napatunayan nila na yun nga ang tagapagligtas sa kanila, ang Panginoong Jesus. Ang sabi ng shepherd doon sa verse 20 ng Luke chapter 2, sabi doon, the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told. So sabi dito, nagpapasalamat ang mga pastor, glorifying and praising God dahil lahat ng sinabi ng mga anghel ay napatunayan nila sa buhay nila na totoo ang mga yon. Kahit nagsakripisyo sila, hinanap nila, nagbigay ng oras, panahon para makita yung tagapagligtas sa buhay nila. Hinanap talaga nila kasi gusto nilang mapatunayan. So sa loob ng isang taon, ito ang question ko sa bawat isa. Gaano ba natin hinanap ang Panginoon para sa ating kaligtasan? At tayo ba, dahil katapusan ng taon, naririnig ko kanina, puro pasasalamat. Katulad ba tayo ng pastol na ito, yung mga pastol na sila'y umuwi, nagpapasalamat, pinupuri ang Diyos dahil lahat ang kanyang mga pinarating ay totoo. Kaya sa katapusan ng iwas muna ako sa helmet of salvation. Marami na ang kaming pinamigay na helmet eh. Ilang linggo na yung helmet na yan. So ngayon naman, magpasalamat tayo sa mga ating naranasan sa Panginoon. So iba-iba ang encounter natin personally sa Panginoon. Kaya yun ang balik papunta sa Panginoon kung gaano kayo pinagpala
kung gaano kayo dinisiplina. Ano pa? Marami akong narinig kanina dito sa testimony. So lahat po yun, ibabalik natin sa Panginoon kasi kung paano ang naranasan mo sa buhay mo sa loob ng isang taon, yun ang ibabalik mo sa Panginoon. So ngayon, buksan natin ang ating Biblia sa 1 Chronicle chapter 29 verse 9 to 16. Ang sitwasyon na ito kung gaano naramdaman ni David ang pagkilos ng Panginoon sa kanya na hindi siya iniwanan, hindi siya pinabayaan doon sa chapter 28 pa yon. Kaya naman, sabi ni David, dahil kontento siya nung naranasan niya ang Diyos sa kanyang buhay at kung paano siya iningatan, kung paano siya nilagay ng Panginoon doon sa mga pagsubok na napakatindi at napagtagumpayan niya dahil hindi siya bumibitaw sa Panginoon, kaya sabi niya sa bandang huli, Panginoon, itatayo kita, bibigyan kita ng isang templo para doon kita lagi sasambahin. At sabi ng Panginoon kay David, hindi ikaw ang magpapatayo ng templo sa akin kasi marami kang pagkukulang kasalanan. Marami siyang pinatay. Kaya sabi niya, ang magpapatayo ng templo sa akin ay walang iba kung hindi ang anak mong si Solomon. At kung titingnan nyo sa verse 1 dyan, inaalalayan ni David si Solomon kasi bata pa siya dyan. Ngayon, pagdating sa verse 9, homework nyo na lang yung verse 1 hanggang verse 8 at saka the rest, at saka yung previous chapter. Ngayon, pagdating sa 9, babasahin ko na sa inyo dahil ito po napakaganda ng ginawa niya. Sabi niya sa verse 9, Then the people rejoiced because they had offered so willingly, for they made their offering to the Lord. Namatay ata. Verse 10. Verse 10. Pakibalik mo pa. Mayroon ba akong dito na lang sa aking note. Sabi dito, Then the people rejoiced because they had offered so willingly, for they made their offering to the Lord wholeheartedly. And King David also rejoiced greatly. Sino bang hindi matutuwa? Halimbawa lang, pause muna ako doon. Kung kayo ba, katulad ng mga nakaraang Pasko, kayo ay sagana nagbibigay para sa Panginoon, hindi ba ako matutuwa doon? Siyempre matutuwa din ako. So David, ganun din ang ginawa niya. Nakita niya yung mga leaders ng grupo niya, yung mga tao, ay ito ang ginawa. Then the people rejoiced because they had offered so willingly, for they made their offering to the Lord wholeheartedly. And King David also rejoiced greatly. So makikita natin dyan, willingly, wholeheartedly. So, takbo tayo sa verse 10. So David blessed the Lord in the sight of all the assembly. And David said, Blessed are you, Lord God of Israel, our Father, forever and ever. So, ganun po ba tayo? Nakakapag-bless the Lord ba tayo forever and ever? Then verse 11. Kung may pagpapala lang daw. Sabi sa verse 11, Yours, Lord, is the greatness, the power, the glory, the victory, and the majesty, indeed everything that is in the heavens and on the earth. Yours is the dominion, Lord, and you exalt yourself as head over all. Napakaganda. Verse 12. Read natin. Both riches and honor come from you, and you rule over all. And in your hand is power and might, and it lies in your hand to make great and to strengthen everyone. Verse 13.
Now, therefore, our God, we thank you and praise your glorious name. 14, but who am I and who are my people that we should be able to offer as generously as this? For all things come from you, and from your hand we have given you. Verse 15, for we are strangers before you and temporary residents, as all our fathers were. Our days on the earth are like a shadow, and there is no hope. Pray natin ang Panginoon. Shall we pray? May 16 pa ba ako? Lord, our God, all this abundance that we have provided to build you a house for your holy name, it is from your hand, and everything is yours. Tayo pong lahat ay manalangin. Purihin ka, O Diyos, sa aming kalagitnaan. Patuloy namin hinihiling ang iyong presensya na kumilos sa buhay ng bawat isa sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, na lalo mo pa pong ipaunawa ito na aming mga pagbubulay-bulayang mga salita mula sa iyo, na ito po ay magkaroon ng replika sa aming mga buhay. At itong buhay na ito, sa katapusan ng taon ng 2024, sa lahat na aming naranasan mula sa iyo, simula pa ng January hanggang sa buwang ito, naniniwala po kami na itong ginawa din ni David kung paano magpasalamat at ang kanyang grupo, Panginoon, na ikaw ay pinupuri dahil sa ginawa mo sa kanila, sa buhay ng bawat isa sa kanila. Wala po kaming mai-offer sa iyo kung hindi po ito'y galing lahat sa iyo. Kaya salamat sa pagkakataon ito na muli mo kaming sasamahan at muli mo kaming i-guide sa mga pag-aaral namin. Inaangkin namin ang kapangyarihan, katagumpayan ng iyong gagawin sa aming kalagitnaan. Binabalik namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Praise God. So nakita po natin itong portion na passage na tiningnan ko. Dito pa lang makukuha po natin kung ano ang mga mararamdaman natin, kung ano yung mga naramdaman din ng mga tao noong mga panahon na yan. So malayo ang distansya ng kanilang sitwasyon ng pamumuhay isa pamumuhay natin sa kasalukuyan. Pero ganun pa rin, parihas ang Diyos na ating sinasamba. At kung ano man ang kanilang nararanasan sa mga pagkakataon na yon, tingin ko mas komportable ang buhay natin sa ngayon kaysa mga buhay nila noong mga panahon na yon. Kasi ang sitwasyon nila dyan, walang ginawa kundi lumaban. Dalhin sila at ang mga inaakyat nila na bundok, kumbaga, di nila alam kung saan sila kakain. Lakad lang ng lakad. Tayo ngayon, mayroon ng saingin, mayroon ng lulutuin na problema pa kung paano kakain sa tanghali. Samantala, noong mga panahon na yan, salamat kung may makain sila ng tanghali o wala. Pero tayo, sinong reklamador? Yung mga yun noon o tayo ngayon? Walang ayuda nung araw. Ngayon may ayuda. So dito, sa karanasan nila noon at nararanasan natin, sabi ko nga, iisa ang Panginoon. Kung gaano naranasan nila ang kabutihan ng Panginoon, kung tayo ay tapat din sumusunod sa kasalukuyan, nararanasan din natin ang kabutihan ng Panginoon sa buhay natin ngayon. Pero gano'n na nga, ang mangyayari kasi dito ay hindi naman lahat na sinasabi natin na mabuti na galing sa Panginoon ay puro yung parang nasa comfort zone tayo. Kundi yan lahat ng mga dinaranas natin na akala natin pagsubok. Alam mo, pag mahinang pananampalataya natin sa Panginoon, puro pagsubok ang nasa isip na yon. Akala natin, pinapahirapan tayo ng Panginoon. Pero hindi natin naiintindihan, hindi natin nalalaman kung malawak at malalim ang pangunawa natin sa salita ng Panginoon. Kaparte yan sa pagdidisiplina, sa pagtutuwid,
sa pagsasaayos ng buhay ng bawat isa. Kaya wag po tayo magselo sa iba na nakikita natin pinagpapalas sila. Kumbaga tapos na sila sa mga mabibigat na pagsubok. Kaya ngayon, sumasagana sila. Ngayon kung ikaw nasa stage pa lang, ay hiling tayo sa Panginoon ng antayin natin. Kasi pagkatapos niya, sabi niya, at the end of the tunnel, there is light. O, di ba? So ngayon, huwag tayong bibitaw at tingnan natin ano ba yung sabi ng iba dito, ano ba yung dream mo. Sa iba na sabi naman, ano bang objective mo sa buhay? Ano ba ang plano mo? So dapat hindi ka nawawala doon. So ngayon, nagpapasalamat tayo kasi natapos, biro mo buhay pa tayo. Ayaw mo ba nung ganun? Sabi ng iba ang hirap daw ng buhay. Ikaw, kung gusto mo nang pag-pray mo sa Panginoon, nakuhanin ka na para tapos ng buhay mo. Ang problema, pasado ka ba? Ang baka mamaya, gusto mong kuhanin ka na ng Lord, doon ka naman sa yung mayroong tawag dito, ino-oven. Yung nakikita mo yung manok na umiikot-ikot at pinapawisan at nangingitim sa bandang guli. Wag tayong pupunta doon. Labas mo dyan, mang-inasal ka na. So, wag ganun. So, ngayon, ang title ko po, Expressing Our Gratitude to God. Ano ba yung gusto mong masabi? Maipahayag yung kalooban mo dahil sa kabutihan ng Panginoon sa iyo. Ano ba yung gusto mong masabi? Di ba alam mo sa isang tao, pag mahal na mahal mo yung isang tao, sinusurpresa mo pa nga yan. Dahil sa pagmamahal na binigay sa iyo ng may gusto sa iyo, gusto mo rin ipakita, gusto mo suklian, gusto mong ipahayag din base doon sa ginawa niya sa iyo. Di ba ganun yun? So, base sa ginawa sa atin ng Panginoon, kung gaano mang kahalaga yan, ito naman tayo ngayon. Susuklian natin ng kung ano ang nasa kalooban natin. Pabalik sa Kanya. Dahil kung ang ginawa ng Diyos sa iyo, dahil naramdaman mo at naranasan mo, ay nandoon ang, kumbaga, convince ka, salamat Panginoon, na kinatagpo mo ang aking mga kahilingan sa iyo. Ay ikaw ba naman, ang balik mo sa Kanya, ganun din. Sabi nga ng Panginoon, hindi tayo, sabi ng Scripture, hindi tayo marunong magmahal, kundi minahal muna tayo ng Panginoon. May pinagmulaan ng pag-ibig na yan, kaya na-share mo rin ang pag-ibig na yan doon sa hindi pa nakakaranas. So ganun po tayo. Hindi natin pwedeng diktahan ang Panginoon. Isipin natin sa buhay natin na nandito tayo sa baba, nandito ang Panginoon, kaya umayon tayo sa process. Kaya minsan ang iba, nanggagalaiti dahil ang US daw. Bakit hindi pigilan, hindi pagbawalan, hindi ka pwede kasi sila ang head sa lahat na bansa. Papasakop pa sa gusto nila. So ganun din dito. Ang Panginoon, tayo, ngayon, doon nagmumula sa Panginoon ang naibabalik nating pasasalamat sa Kanya. Kaya kung gaano ang pagbabalik mo ng pasasalamat sa Panginoon, yun ang parang naintindihan mo o naranasan mo sa Kanya. So una natin pag-uusapan. Ang tanong dito, why should we express our gratitude to God? Bakit dapat nating ipahayag ang ating pasasalamat sa Panginoon? So ano ba yung word na gratitude? Meron akong nilagay dyan. Gratitude is a feeling of appreciation, thankfulness, and recognition of the good things, people, and experiences in one's life. So makikita natin yan. Yung mismong nararamdaman mo mula sa Panginoon, yun din ang ibabalik mo sa Kanya. Yun ang sinasabi ko. Kaya minsan, may mapapansin tayo sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon, galit na galit sila sa Panginoon dahil bakit daw sila pinabayaan. Kung kailan pa ako pumupunta sa church, doon pa ako naghihirap. Hindi na lang ako pupunta sa church. Diba? Kung nag-umpisa na ako dyan mag-attend sa inyo, nasira naman ang ulo ng kapatid ko. May koneksyon ba yun doon? Kaya ayaw ko nang pumunta dyan.
Nung nagseryoso ako, nasunog ang bahay namin. May mga, yan ang mga question sa akin na nandun ako sa labas. Kung kailan pa ako pastor dyan nagseryoso sa inyo, nasunog ang bahay namin. Nasira ang ulo ng kapatid ko. Sabi ko, alam mo, kahit na hindi ka pa nagseryoso, masisira din ang ulo ng kapatid mo. May lamat na yan noong pa eh. Hindi mo lang napapasit. Nagkataon kasi, ang kaaway, dinidiscourage ka para wag kang magbago sa buhay. Di ba? So ngayon, hindi po yun ang basihan. Ano ba ang experience mo sa presensya ng Lord sa iyo? Yun ang maibabalik mo sa Kanya. Kaya bakit tayo may nakikita, sila masaya sa Panginoon, sila ay materially overflowing blessings. Natukwestiyon ko ngayon, bakit ako hindi ganun? Yun dapat ang itanong mo sa Panginoon. Bakit Lord sila mayroon, ako wala? Parehas naman kami naglilingkod sa Panginoon. Magtanong ka ngayon sa Panginoon. Kasi kung ang tanungin mo tao, ay iba talaga bibigay sa iyo yan. Ngayon, doon sa medyo malalim-lalim din na ayos yung pananaw sa buhay, baka may maisasagot pa na mas maganda dyan. So nakita po natin the expression, the feeling of appreciation, thankfulness and recognition of the good things. So yun po ang makikita po natin dito. Kaya sa unang puntos ko, why should we express our gratitude to God? Because of God's generosity. Dahil sa mapagbigay ang Diyos, kaya nagiging mapagbigay ka din. Pag hindi ka mapagbigay, tingin ko yung Diyos mo, kasi ayaw mo kung sino. Kasi yun ang nature ng ating Panginoon. Tingnan mo, makasalanan na tayo, binibigyan pa tayo ng pag-asa. Tingnan mo, makasalanan na tayo, minsan hindi natin siya sinusunod, binibigyan pa tayo ng tsansa. So, ganun makapagbigay ang Panginoon sa buhay natin. Pero minsan, dahil sa kakulangan ng kaalaman natin, sa kabutihan ng Diyos para sa atin, napapalayo tayo dito. Hindi natin nakikita yan. Alalahanin nyo, nung hindi nyo pakilala ang Panginoon, nakatanggap ka ng maraming pagpapala, dahil sa atin tawag natin pagpapala. Pero pag hindi pa nakakilala, sasabihin niya, buti na lang magaling ako mag-racket kaya nakuha ko lahat to. Buti na lang magaling ako kung hindi ko ginawa ito. Puro magaling ako. Puro magaling ako. So, anong nangyayari? Hindi nare-recognize, hindi mo napapasalamatan ang Panginoon sa kabila ng napakagandang mga ginawa sa buhay mo. Bakit? Dahil kulang tayo sa kaalaman, sa mga pangaral na sinasabi niya dito sa Biblia. Kaya kung bakit hindi natin na-appreciate ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Kaya wala tayong ma-express pabalik sa Kanya dahil sa kabutihan ng ginawa niya sa atin. Dahil hindi natin alam yun. Yun ang tinatawag na bulag tayo sa katotohanan ang nakikita natin dahil sa sanlibutan na yun ang akala natin doon nang gagaling yung mga yun. Pero kung malalim na ating pangunawa, iisipin natin kung hindi pinayagan ng Panginoon na makarating sa iyo yan, wala kang ganyan. Una-una, sabi nga doon sa dulo ng passage natin, tayo po ay transient lang dito sa sanlibutan ito. Kung baga hindi tayo mananatili dito, why? Kasi mayroong hangganan tayo. Ngayon kung makita natin iba na, sige, overflowing blessing, praise God sa kanila. Ngayon tayo, kung racket sa mundo, gawin natin, mag-racket naman tayo ng ayon sa gusto ng Panginoon para makita natin ang kabutihan niya. So sabi doon sa verse 9, then the people rejoiced. Nakita ni David to, because they had offered so willingly. So nakita natin dyan, yung pag-alay ng mga tao, ando doon yung bukal sa kanilang kalooban. Kagustuhan nila na mag-alay. Kahit pigilan mo yun, mag-aalay pa rin sila. Bakit? Yung iba nga dyan, tao, pinipigilan mo na, pumupunta pa rin doon sa prosesyon ng yun? Sa Quiapo yung Nazareno ba yun? Nilagyan na ng lubid, lumulusot pa rin Gusto nila, willing Ganon din dito. Pero itong tama na gusto mong magpuri sa Panginoon dahil sa binigay niya ng mga pagpapala sa iyo, bakit hindi natin nagagawa? Kung may nagawa man, praise God.
Pero nung nakita ko nung nakaraang Christmas ng celebration ng nakita ko naman, doon naman yung mga puso natin na ang iba gusto nila talagang maipadaan doon ang kanilang pasasalamat sa Panginoon. So, hindi nila magagawa yung kung walang udyok ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay nila. Kasi kahit na gusto mo magbigay, may pumipigil, so sayang eh. Ano ko pa ito, pang 2 buwan ko pang expenses ito eh. Pero pag inudyokan ka ng Diyos, wala sa'yo yung kasi nga, binalik mo lang yung binigay ng Diyos para sa'yo. So, sa verse, ang reference verse ko dyan, Psalm 100 verse 4, enter his gates with thanksgiving and his courtyards with praise. Give thanks to him, bless his name. So, walang ginawa sila kundi magpupuri. Kahit na ginigera sila, kung ano man mga problema ang kinakaharap nila, nagpupuri pa rin sa Panginoon. Kaya may napapansin tayo sa mga ibang malalalim na Kristiyano, kahit hindi pa nila natatanggap, sabi niya, thank you Lord na ibinigay mo sa akin ang mga bagay na ito. Hindi ba? May mga naririnig tayo ng ganyan. At pagkatapos ng pasasalamat nila, mapapansin mo, saka na dumarating yung pagpapala sa buhay nila. Kung naranasan nyo na yung praise God sa inyo dahil ang Panginoon lagi kayo napapakinggan at ginagawa niya yung kahilingan mo sa Kanya. So mabait ang Panginoon. Maging mabait lang tayo sa Kanya. Masunurin sa nais niyang ipagawa sa atin. And the Lord will bless us. Hindi po, ang gusto kasi ng Diyos para sa atin, sa totoo lang, ang mamuhay tayo na may kapayapaan, kagalakan, at kasaganahan sa buhay. Ang problema, ang tao ang ayaw nun. Di ba? Gusto mong mapayapa, nanggugulo ka. Paano pa mapayapa? Kaya guguluhin ka rin ngayon. Sabi nga ng Scripture, kung anong tinanim mo, maanihin mo yun. Kung magtanim ka ng kapayapaan, kasaganaan, anihin mo kapayapaan, kasaganaan. Magtanim ka ng sama ng loob sa kapwa mo, sama din ng loob ang babalik sa'yo. Natawa si Sister Lourdes eh. Di ba, nung minsan sabi ko nga, kaya tayo ng mga leaders, kung ikaw ang cause ng tao na lumayo dahil sa'yo, ikaw ngayon ang pupunta doon at ibabalik mo siya. Kasi, yun po ang assignment mo sa Panginoon. Ikaw ang gumawa nun eh. Ikaw ang magsidel. Di ba? Matutuwa sa iyong Panginoon. Ay buti naman itong anak ko, natututo ng sumunod sa akin. Ganun po ba tayo? Praise God. Kaya umpisahan nyo na, baka may natitira pa kayo. Sa loob ng nakarang taon, magja-January na, sabi ni Kaya kung may unsettled issue, anong sabi ng Scripture? Bago ko tatanggapin ang January mo, isettle mo muna ang 2024 mo. Ngayon, mag-evaluate tayo sa mga isip at puso natin. Sino ba ang mga nasaktan ko sa buhay? Kailangan balikan ko yung mga ito. Ako ba'y nagiging encouragement sa kanila? Ako ba'y naging pagpapala sa kanila? Kung medyo wala tayong naalala, delikado yun. Mukhang binulag tayo ng sistema ng sanlibutan. Kasi hindi na natin nalalaman ang sarili natin na tayo pala nakakakos ng problema doon sa ating mga kasama. Ang design ng Panginoon, hindi ganon. Dapat tayo pinagkakaisa, inaayos ang buhay natin. Kasi ang Diyos natin ay banal. Hindi man natin mapantayan yung kabanalan ng Panginoon, pero sa higit na ating makakaya, nauunawaan tayo ng Panginoon. Kaya, magagawa lamang natin yung mga bagay niyan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. The righteousness of Christ, the imputed righteousness na nakikita sa ating buhay dahil kay Kristo, yun po nagiging katanggap-tanggap tayo sa Panginoon. Kaya sabi nga, makakapunta tayo sa Ama sa pamamagitan ni Kristo. Pero, mayroong pinapagawa ang Panginoong Jesus sa ating buhay na dapat natin i-settle sa buhay natin.
Kasi tapos na, Pasko, 24, magja-January na. So sa point B ko, we can express our gratitude to the Lord forever. Dapat talaga forever yan. Bakit? Kasi ang Diyos naman ay walang katapusan eh. Siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Siya forever. Ang physical na buhay natin sa lupa, hindi forever. Kasi pupunta tayo doon sa Diyos na kasama natin sa buhay na walang hanggan at nandoon ang forever. Wala dito sa lupa. Kaya yung sinasabi nila, ano yung mga kasabihan ng kabataan na wala forever. Sabi ko naman, mayroon minsan forever living. Eh, yung pala yung binibenta yun. So, nakita po natin, sabi sa Psalm 107, verse 1, give thanks to the Lord, for He is good, His love endures forever. So, yung pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. So, dapat ganon din ang balik natin sa Panginoon. Kasi kung ikaw, dati, okay ako sa Panginoon, pero ito ngayon, hindi na ako okay. Ganon ba yun? Ang Panginoon, forever yan. Sa'yo lang yung hindi ka okay. Pero sa Panginoon, okay lahat. Sabi nga ng Scriptures, kung hindi mo pupurihin ang Diyos, wala namang problema doon. Kasi ang Diyos ay kapuri-puri. Kung hindi ka magpupuri, ang iba magpupuri sa Kanya. At kung wala nang magpupuri sa Kanya, ang mga ginawa niya ay magpupuri pa rin sa Kanya. Sino ang talo? Tayo. Kasi, ang Diyos, kahit kailan, ay kapuri-puri yan. Hindi po nababago ang Diyos. Kung ano ang layunin niya para sa ikabubuti natin, yun ang layunin ng Diyos. Ang nagbabago ng layunin natin na gusto ng Diyos, tayo. Kasi ayaw natin sumunod eh. Pag sumunod ka, praise God, umaayon sa iyong kalooban niya. Pag di tayo sumunod, hindi tayo umaayon sa kalooban ng Diyos. Ngayon, okay lang yun. Kasi pag ikaw naman ang mananagot dun eh. Pero napakahaba ng grasya ng ating Panginoon. Kaya lagi niyang pinapaunawa sa atin na ibalik natin lahat ang ating accomplishment, ang ating nagawa dahil sa tulong niya. Sabi nga dun sabi ko, ibalik natin because of God's generosity. So naranasan natin ang kasaganahan, ang lahat na ipinaranas sa atin ng Panginoon, di ibalik natin sa Kanya ng maluwag. Ipahayag natin sa Panginoon na salamat Lord dahil binigyan mo ako ng mga bagay na yan. Iba-ibang mga bagay sa bawat tao ang binibigay ng Panginoon. Depende sa sitwasyon, sa pangangailangan niya, at kung sa iba naman na pinapatibay at pinapatatag sila, maraming kaparaanan ang Diyos sa ating buhay. Kung bakit tayo, minsan, akala natin pasan-pasan na natin ang sanlibutan. Pero huwag kang mag-alala, kasi lalo ka pang pinapatibay para sa mga darating na mas matindi pang responsibilidad na iaatang sa'yo. Kasi kung weak ka doon sa una, pag dumating na ang malaking responsibility sa'yo, baka bumagsak ka doon, mas mahirap. Kung ang dala-dala mo mabigat, baka mamaya, pag medyo nadapa ka, saka nabagsakan ka, medyo masakit-sakit ang tama, no? Mas maganda yung dahan-dahan mo na yung bubuhatin mo para hindi ka mahirapan. Alam ng Panginoon yan. Sabi nga ni Paul, hindi tayo paparanasin ng Panginoon ng ganyan na hindi natin kakayanin. So lahat na ating nararanasan, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Kasi sabi ng Diyos, ng salita ng Diyos, hindi siya nagbibigay ng hindi natin kakayanin. So kaya ba natin? Praise God. Ay kung pagpalain ka ng pagdating ng January, praise God pa rin. Ay paano kung hindi ka pagpalain? Praise God pa rin ba? Praise God. Yan ang matapang, yan ang matibay. Huwag tayong susuko. Mahirap pag sumuko ka, wala nang pag-asa yun. Huwag tayong susuko. So pangalawa, why should we express our gratitude to God? Because of God's sovereign authority. Dahil sa soberanong otoridad ng Panginoon. 11 and 12, sabi doon, yours, Lord,
is the greatness, the power, the glory, the victory. Ando doon na lahat. And the majesty, and everything that is in the heaven and on the earth, yours is the dominion. So magmula doon sa kalangitan, sa heaven, at saka dito sa lupa, under control by God yan. Okay? Lord, and you exalt yourself as head over all. So wala po tayong magagawa. Ang Panginoon talaga ang may control ng lahat. So kahit man anong gawin natin, babalik pa rin tayo sa Kanya. Makikiusap pa rin tayo sa Kanya. Katulad na lang ng buhay natin, kung gusto pa nating humaba, makiusap tayo sa Panginoon. Bakit ka mo? Siyang may control ng buhay natin. Kung gusto niya kuhanin ang hininga mo bukas, pagtulog mo, wala ka ng hininga, wala kang magagawa. Kasi kontrolado niya ang buhay mo. So kaya mo bang magmatigas sa Panginoon? Hindi rin eh. Kasi siya nga ang nakakaalam ng lahat. Kumbaga, bago ka pa lumabas sa mundong ibabaw, alam na niya ang plano niya para sa iyo. Ngayon, tatanungin mo ako, bakit minsan parang hindi naman magandang plano ng Diyos sa akin? Ang tanong doon, ikaw kasi ang gumagawa ng sarili mong plano. Pero kung yung plano ng Diyos talaga ang susundin mo, hindi ka mahihirapan. Sabi ko nga kanina, hindi pwedeng na kundi sa abilidad ko, kundi sa galing ko, kundi sa kaalaman ko. Ay, mayroon akong kakilala. Sabi niya, matindi raw siya eh. Ay, pagdating doon sa actual na ng trabaho, hindi lang pinaalala ng Panginoon sa kanya ang gagawin niya. Di, sira na kagad. Kasi hindi mo na alam ang gagawin mo eh. Tapos pagdating mo sa bahay, bakit ako nagkamali noon? Alam ko pa yun, tinandaan ko ng gusto. Pero pagdating doon, nablangko talaga yung isip ko. Eh, wala eh. Linagpasan mo na yung, pasakop ka muna sa Panginoon. Lord, samahan mo ako. Para naman, takumpay ka. Hindi nyo ba nararanasan yan? Kahit na nga minsan, hinahanap nyo yung mga salamin nyo, nakasuot pala eh. Iyan na lang eh. Yan lang ang simpleng example na once na twist ang mind mo, mawawala ka sa sarili mo. Dati umalis ka, ang bahay mo nandoon. Pag uwi mo, ang bahay mo nandoon sa kabila. Na Alzheimer's ka na pala. So, yun yung mga ano. Ngayon, gusto mo bang laging intact, sharp ang iyong pag-iisip, pangunawa? Di lagi mo, Lord, kahit na nanghihina ng katawan ko, dahil ikaw ang may control ng lahat ng bagay, pagkalooban mo naman ako ng malinaw na pangunawa at direksyon ng aking buhay. Yun ang sinasabi ni Paul na kung sa buhay niya itong outward body natin ay nasisira, pero yung espiritu niya sa Panginoon ay lumalakas. Wala na tayong magagawa dito. May ano talaga ito eh. Yung physical natin, may hangganan yan. Pero yung spiritual natin, wala. At ang may control ang Panginoon. Kaya doon na lang tayo umasa. Wag na itong asahan na papangit talaga tayo, tatanda, kukulubot. Wala kang nang magagawa diyan, kapatid. Marami nang gustong i-delay yung aging na yan. May mga kilala tayo dito na sina Kalayan, sina Belo. Patuloy na yan, gusto ko papabanat mo na ng ganyan. Eh pagsalita mo naman, matanda ka pa rin. Ano makikita mo doon? Halata pa rin. Di ba? Kahit anong pakita mo na maganda ka dito, pagsalita mo at video paggalaw mo, gumagalaw ka na ng ganon, wala na rin yun. Pero pag malakas ang espiritu mo, malakas ang mo sa Panginoon, kahit nakita nila ang katawan mo ay mga kuluntoy na dyan. May nakita ako doon sa Facebook, ginaganon niya, nagbabarbel, isa pang kamay ng ganyan. Ay, di mas okay yun. Biro mo, matanda na siya na pero pag mag-push up, ang lakas pa rin. Bakit? Dahil mini-maintain niya. Sinasanay niya yung sarili niya na huwag siyang manghina. Na-maintain niya yung kanyang flexibility. Ay kung tayo minsan, pag tumatagal na,
malapit lang kukuhanin yung baso, pakikuha mo. Parang ayaw mo na maglakad. Sino bang may gusto nun? Ang Panginoon? Ikaw eh. Imbis na pupunta ka dun, ayaw mo nang pumunta. Siguro pag nakita ng Panginoon, kawawa naman itong anak ko, wala nang silbi, kuhanin ko na lang kayo. Gusto niyo ba yung ganon? Wala nang silbi. Bira mo, dinidisturbo pa yun. Imbis na siya ang pupunta, didisturbohin mo. Minsan marami na tayo sinasadya na natin sa sarili natin. Minsan talaga, ako, hindi, inaamin ko naman na pag tumatanda, marami tayong nakakalimutan. Minsan nga ako nga, lagi akong ikot ng ikot yung mga nakabukas ng ilaw. Tapos pag minsan, nag-isip tuloy ako, baka mamaya nagluto sila kasi pag, buti na lang matalas minsan ang pangamoy ko. Tika, may sinaling, may nakasalang ba? Ay, oo nga pala. Oh. Ay, yung mga ganon. Ngayon, kaya ko nasasabi yan, pwede naman natin i-train yung isip natin eh. Marunong ang Panginoon, kaya tayong gawin niya. Bakit ka mo? Kasi kung hindi po natin ititrain ang sarili natin, isipin mo na lang, napabayaan mong tumatakbo yung kalan mo. Pag sumabog yan, mas malaking problema. So marami, kaya precaution yun sa atin. Lumalabas tuloy, parang ayaw mo nang humaba buhay mo eh. Kasi pag sumabog yun, damay ka. Parang pinapaiksik mo. Yung dyan, kailangan umayon ang, alam natin na ang Diyos ang may control, naniniwala tayo. Because of God's, sovereign authority. So kaya tayong baguhin ng Panginoon. So sa point A, ano bang sovereign will? God's sovereign will is His eternal plan that is known only to Him and cannot be thwarted. Hindi mo kayang sirain o baguhin o ano man ang gusto mo. Ang Diyos pa rin ang may kagagawa niyan. Hindi mo pwedeng kung anong sinabi ng Panginoon, yung pa rin yun. It is also known as God's hidden will because it is usually unknown until it happens. So, ay yung kabutihan, doon may mga idea na tayo pagdating ng pangalawang buhay natin, hindi mo pa rin maabot ng iyong damdamin kung ano pa yung mas magagandang bagay na plano ng Diyos para sa mga sumusunod sa kanyang kalooban. So yun ang napakaganda ng sovereign will ng Panginoon. Ngayon, sabi ko doon sa point A, we can express our gratitude to the Lord by exercising stewardship and responsibility. So ito po, dito pa lang tinuturuan na tayo sa lupa para pagdating sa langit, alam na natin ang gagawin natin. Kasi hindi na ang Panginoon mahigpit doon. Kumbaga, dito pa lang tayo ay tinitraining na. Alam mo, minsan may mga company na pag pumasok ka, hindi ka nila tinatanggap kung hindi ka pasado doon sa aspeto na requirements nila. So, ang Panginoon, makasabihin nyo naman, sobra naman. Hindi naman ganun ang Panginoon. Mabait naman ang Panginoon. Hindi. Pag tiningnan natin at lumalalim tayo sa Panginoon, mayroon siyang pamantayan na ninanais niya para sa atin. Kaya dito pa lang sa lupa, tinuturuan na, tinitrain na tayo, kasi dito pa lang ay natututo tayong sumunod sa tama. Yung mga mali natin, dapat nakikita natin yon. Kaya sabi ko nga kanina, ano ba naramdaman nyo? Ano ba ang nangyari sa iyo sa harapan ng Diyos? Kung ano ang naibabalik nyo, yun din ang naranasan mo sa Kanya. At ano bang sinasabi ng Scripture? Kahit dumaranas ka ng kahirapan, umasa ka pa rin sa Panginoon. Na pagdating, i-consider mo na as part of His training sa iyo, kaya gusto niyang tumatag ka pa. Dahil mas may malawak pa o malaking responsibilidad na nakaatang para sa iyo. So mapapansin po natin doon na exercising stewardship and responsibility. Alam mo itong mahirap gawin ng isang tao. Exercising stewardship. Ano bang stewardship? Pagpaplano? Pagkakawang gawa? So yung mga pinagkatiwala sa iyo ay kaya mong
laging maayos, laging mong naisa sa ayos yung mga bagay na yan. So, medyo may kahirapan, pero dito tinuturuan tayo ng Panginoon. Kasi yung pagmamanage mo ng iyong sambahayan, part of stewardship yan. Kung sa pera, kung paano ka mag-manage, kung paano ka mga siwa, ng tagapamahala ng ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. For example, binigyan ka ng pamilya, ipinagkatiwala sa iyo yan. Ano ngayon ang pangangasiwa mo doon sa sambahayan mo? Naibibigay mo ba ang karapat-dapat para sa kanila? So doon pa lang, tinitrain tayo ng Panginoon kung yung iyong pangangasiwa sa tahanan mo ay katanggap-tanggap sa Kanya. Kaya di ba, may nagtuturo tayo na wife, submit to your husband, husband, love your wife. Mga ganun. Kasi tinitrain ganun ang Panginoon as the Lord, love the church. Nakapatan sa Panginoon. So, pangangasiwa. At kung ikaw ay nangangasiwa ng maliit na bagay, pag nakita ng Lord na faithful ka dyan, bibigyan ka pang malawak na responsibilidad. Kaya sabi ko, exercising stewardship and responsibility. Ano ang responsibility? Ang responsibility, kahit dumadanas ka ng mga pagsubok at kahirapan, hindi mo tatakasan yung responsibility mo. Gagampanan mo yan. Sa hirap at ginhawa. Di ba pag kinakasal kayo? Sa hirap at ginhawa, magsasama kayo. Pagdating ng isang buwan, nagliliparan ang mga plato at saka nagbabasagan ng mga asa na yun. Minsan, pag tiningnan natin, balikan natin yan. Bakit hindi naaayos ng Panginoon ang buhay natin? Kasi ayaw natin magpaayos sa Kanya eh. Ang daming tinuturo ang Scripture, kaso mahirap naman, kabisado nga natin. How about, paano natin i-exercise yan? I-practice. Kasi sabi nga, hearing and hearing without listening, and listening doon, yung application mo, yung practice. Pero hearing ka lang ng hearing. Pero yung application to practice, para ma-please mo ang Panginoon sa buhay mo, mukhang wala doon. Marami kang hearing. Siguro maganda, lagi na nag-attend ng kaso, puro hearing doon. Puro hearing daw. Sabi nga ng bakit akala ko ba hearing ito? Bakit pinapagawa mo sa akin kung paano yung pagnanakaw? Ay, hindi ba hearing ito? Ay, actual na ito, hindi na hearing eh. Oo nga naman, dapat nakikinig lang, pero walang doing, hearing lang dapat. So dito makikita natin na ito pa lang, stewardship and responsibility. Subukan nyo sa darating ng January. Gawin nyo yan. At malaking pagbabago mangyayari sa buhay mo. Di ba? Lahat, kasama ako dyan. Kasi lahat naman, hindi naman ako nagtuturo nito. Kulang pa yung nagawa kong yung stewardship and responsibility. Sabi ng 1 Peter chapter 4 verse 10, as each one has received a special gift, employ it in serving one another as good stewards of the various multifaceted, various grace of God. So, mapapansin natin na binigyan ka ng multiple kung ano man yung mga giftings na nasa sayo. Ano yun? Itatabi mo lang ba? Or you have to exercise? Yun yung sinasabi ko kanina. Marami tayong hearing, pero ayaw mo naman gawin. So, sabi dito sa 1 Peter, dapat na isi-share mo yan. Dapat na ipapractice mo, na exercise mo. So, anong sabi niya sabi? We can express our gratitude to the Lord through spiritual guidance and practical applications. So, alam natin, nangungusap daw sa atin ng Panginoon. Madalas ko yung marinig sa mga Kristiyano. Nangusap sa akin ang Panginoon. Talagang, siya sa testimony. Ay, talaga kagabi. Ang ganda ng aking naramdaman. Nangusap sa akin ang Panginoon. Bakit yung pamumuhay mo ganun pa rin? Kasi kung nangungusap sa iyo ang Panginoon, nagkakaroon ka dapat ng takot.
at nagkakaroon ng pagbabago sa buhay mo. Ay bakit? Ang in-enjoy mo lang yung nangusap sa iyo, pero yung pinapagawa sa iyo to apply it in sa buhay mo, hindi mo na i-apply. So useless. Sabi nga ni Paul, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan sa lahat dahil nakakapagbago ng tao. Tama yun. Kaso yung ikaw nakarinig ng salita ng Panginoon, hindi ka nagbago, parang walang power ang salita ng Diyos. So bakit nagkakaroon ng power? Because in obedience doon sa salita ng Panginoon, na instruction, doon nagkakaroon ng katagumpayan na makapangyarihan nga ang salita ng Panginoon. Tulad ng nakita natin dito sa verse 9. Makapangyarihan ang salita ng Lord kasi nagpuri ang mga tao, ibinalik nila ang kanilang saloobin sa Panginoon para magpasalamat. So, kung walang ganon, ibig sabihin, walang power ang word. Pag ang word nakarating sa iyo at nagbago ka, there is power in the word. Pero pag hindi ka nagbago, walang power sa iyo. So kanino? Doon sa mga nagbago. Parang salvation yan. Those who receive and believe, anong mangyari? Magkakaroon ng eternal life. Ang sabi doon, for God so loved the world, general. Pero doon sa susunod na verse, doon lang, whoever. So, ganun din yun. Kung ang mangyayari, kung sino lang ang tumanggap na may part sa Panginoon, sa Kanya mapupunta. Hindi ka kasali doon. Pero, sa umpisa, open sa lahat. Pero pagdating dito, sa may gusto lang. Di ba? Halimbawa, nagtawag yan, open sa lahat. Punta kayo lahat dito. May mimigay ako ng 15,000. Pag binuto nyo ako, titriplihin ko yung pagbalik. Marami tayong ayuda. So, kung hindi mo ngayon tinanggap, wala kang part doon. So, ganun po tayo. Kaya, yan ang pinaparating sa atin ng Panginoon. Sabi ng James 1:22, but prove yourself doers of the word and not just hearers who deceive themselves. I-prove mo, not only hearers, but doers. Kaya napakahalaga yung may resulta. Kaya may transformation na nangyayari, may pagbabago sa buhay mo. Kaya dahil doon sa salita ng Panginoon. Kaya sabi nga, alam mo dati yung tao na yan, nakita ko ay basagulero yan. Pero ngayon nagtataka ko sa buhay niya dahil ang laking pinagbabago. Matuklas-tuklasan niya, ay nag-a-attend na yan sa church. Buti sa divine kaya yun nag-attend. Nung-attend na po yan kasi divine word, mahilig sa word yun. Puro word ang kanilang pinag-aaralan. Baka title lang yan. O yun kaya nga tinitle yung divine word eh. Kasi dapat more on word and divine. More on word ba tayo? Praise God, nakala ko wala. So, pangatlo, why? Why should we express our gratitude to God? Because of God's abundant blessing. Verse 13 and 14, sabi dito, now therefore our God, we thank you and praise your glorious name. But who am I, and who are my people that we should be able to offer as generously as this? Nagtataka pa siya, sino ba kami para makapag-alay sa ng ganito kasagana? For all things come from you. Ito ang reason. Dahil ito, Panginoon, galing din lahat sa iyo. Kaya binabalik lang namin yung part ng galing sa iyo. Sabi nga ng iba dyan, kung ang lalagyan mo ay laging puno, pag di mo binawasan, wala nang pupuno doon. Kaya kung gusto mo maraming idagdag, bawasan mo rin ng marami. Ganun ba yan? Ay, wag, sayang. Ay, di kunti lang idadagdag. At pag nagtagal yan, baka mapanis yung dapuan ng kiti-kiti, mamaya may tilapia na doon sa loob. Ibig sabihin, gusto mo na babago lagi, gustong mabago yung mind mo, magpa-renew ka ng mind mo sa Panginoon. Kasi kung hahayaan mo yung mentalidad mo lagi na ganyan ka, mukhang matagal mabago yan, mga kapatid. Kaya magtataka ka, sa tagal-tagal na natin minsan sa kaaral ng word,
Mukhang ganun pa rin ang nangyari sa buhay natin. Minsan tuloy, ang napasok dyan ay iba na. Dati medyo mabait ka pa, nung bandang huli parang naging wild ka na. Ano nangyari sa'yo, kapatid? Pwede bang ganun? Nagbaliktad minsan di mo alam yun. Kasi nabulag ka ng ayaw mo kung anong ikinabulag sa'yo. Saan ba nangyari yan? Dati hindi ka naman ganyan. Tapos nung bandang huli, lumala ka na ata, brother o sister. Ano ngayon na nangyari? Ngayon ang gagawin natin yan, balik tayo sa Panginoon. Lord, ano bang aking pagkukulang? Anong ating... Pero dito nga, binabalik ng mga Israelita sa Panginoon ang natatanggap nila mula sa Panginoon. So sabi sa 14, but who am I and who are my people that we should be able to offer generously as this? For all things come from you, and from your hand we have given to you. So sa 15, for we are, gano'n naman pala, we are strangers. Sabi niya, untemporary residents. Parang ang mentalidad nila, ganito yon. Darating na naman ang panahon. Hindi naman ako mananatili sa sanlibutan. So, better na i-offer ko pabalik sa iyo, Panginoon yan. Kasi ikaw naman na nagpo-provide. At alam ko naman na ang provision mo ay hindi mo kami pagkukulangin. Ngayon, wag tayo maging spiritualized dyan sa provision ng Panginoon eh. Baka mamaya, sasabihin nyo, bahala ng Lord sa'yo, uy, gumawa ka naman. Hindi ganun yun. Di ba? Yung sasabihin mo, bahala na po ang Lord sa'yo. Oo, ando doon, pero ang Lord kasi, hindi ka pagpapalain kung hindi ka rin gagawa para sa Kanya. Ayaw ng Diyos ng ganun. Dati kasi, ang mga natututunan at naintindihan natin, no, parang nagmamagic ang Lord. Kasi pag may nag-share at sasabihin, ayan, narinig ko na sa Panginoon. Pag uwi mo sa bahay mo, pagdating mo doon sa pupunta ka sa drawer ng lamesa mo doon, mayroon 2,000 doon. Ibibigay ko sa iyo yan, pang Christmas. Paniwalang paniwala. Ay, nagkataon. May naiwan pala yung anak mo doon ng 2,000. Tapos may ito nga. Ngayon, pag ganyan ang mentalidad natin, ang gagawin natin yan, para tayo nag-aantay na yung ayuda lagi. Hindi ka na ngayon gagalaw. So, hindi po ganun ang turo ng Panginoon. Kasi, alam mo ba, tuwing ikaw ay gagawa, kumikilos, nagsisikap, doon mo napapasalamatan ang Diyos ng todo-todo dahil nakita mo yung reward ng iyong pagtatrabaho, pagsisikap sa buhay. Ngayon, kung pre-check mo na yung sumipag ka ng sumipag, inubos mo ng panahon, at naplano mo na pagdating ng 80 years old ako, mamamatay na, itong inipong ko, eksakto ito doon. Ay, di ko, okay lang, walang naman problema, magsasaway sa'yo. Pag naghihingalo ka na, Lord, wala pa akong 80. Paabutin mo sa 80 kasi meron pa natitira sa aking mga, sasabihin ng Lord, maganda ka magplano, anak. Pero, di mo ba nalalaman na sa nararamdaman mo ngayon, nahihirapan ka na? Gusto mo ba magpaghirap para abutin mo lang yung 80? Kaya nga minsan, pag pinagpipray yung tao na naghirap, ayaw ko kung nakaranas na tayo, Lord, alam mo, para safe ako dyan, kung ano ang kalooban mo, hayaan mo ito ang mangyari. Kasi mamaya, nagpray kayo ng kukuhanin na ng Panginoon. Mamaya, ang prayer mo, kailangan lumakas siya. Kailangan lumakad. Ay, wala na talagang pag-asang lalakad dyan. Praise God pag naghimala ang Panginoon. Pero hindi mo control yung himala. Sa Panginoon yun, hindi mo kaya yun. Lord, ano ang kalooban mo? Kung ang kalooban ng Lord, bumangon siya bigla. Kahit nabalsa mo na. Ay, wala tayong magagawa. Wala nang bito kayo, tumayo bigla. Ay, wala tayong magagawa dun. Gusto niya yun eh. Pero kung wag mong pangunahan ng Lord dahil baka mapahiya ka. Pinagpipray mo nga gustong bumangon, yung pala, naimbalsa mo na yun. Isipin natin ang mabuti. Parang ganun nga yan. Parang gagawin natin, isipin natin, nagmamagic ang Panginoon. Hingi tayo nang wala man lang tayo. Hindi, mayroon po. Kailangan yan. Sabi nga ng verse sa Bible, huwag pakainin ang alam nyo yun eh. Ay, ibig sabihin, gagawa ka. So, huwag pong unahan natin ang Panginoon. Sabi nga, we can express our gratitude to the Lord for all things come from Him.
galing sa Kanya lahat yan. Anong sinabi ng James 1:17? Every good thing given and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation of shifting shadows. Malinaw po yun. Lahat ng mga mabubuting bagay ay mula sa Panginoon yan. Kahit sa tingin mo, ikaw ang gumawa. Pero, sabi ng Scripture, pinahintulot ng Lord yan sa'yo. Sobrang sipag mo, praise God. Dahil sa sipag mo, nakita ng Diyos ang kasipagan mo, binigay niya sa iyo yung mga bagay na yun. Pero huwag mong sabihin, kung hindi sa galing ko, hindi ko makuha. Huwag na huwag yung ganun. Kasi nasubukan ko na yan. Akala ko akin lahat eh. Pero nung tinesting ako, hindi pala sa akin yun. Lord, sorry. Pinagkatiwala mo lang pala. So, yun yung mga binibigay sa atin. Lahat yun, praise God. Kung tayo nagiging successful, praise God. Dahil, bakit tayo naging successful? Dahil nakita ng Lord ang pagtsatsaga mo sa kasipagan mo. Kaya binibigay niya yan sa'yo. Pero ang masasabi ko lang, habang tayo'y pinagpapala ng Panginoon, patuloy lalo tayong lumalalim sa ating relasyon sa Kanya. Kumbaga, habang tumataas ang building, lumalawak ang foundation mo, malawak. Kasi malalim. Dahil yan, kahit tumaas ang building mo, kakayanin ang foundation mo. Kaya kung gusto mo, ngayon pa lang, hinahanda ka ng Panginoon para ngayon, mabuild ang foundation mo na may kakayanan sa mabigat na mga bagay na darating. Kaya huwag tayo magtampo sa Panginoon kung mga nakakaranas tayo ng bakit ganito? Ilang taon na ganito ako lagi. Huwag tayo mawala ng pag-asa kasi dyan tinitingnan ng Diyos ang determinasyon natin. Dahil sa determinasyon, sa pagtsatsaga, pagsisikap mo, makakamtan mo rin yan. Alalahanin mo, kung nakikita mo bakit ang iba nananagana, ikaw ay hindi. Sinabi naman ng Bible may nauuna, may nahuhuli. May nahuli, nauuna. So, antayin natin yung time natin. There is a time. Sabi ng Ecclesiastes. Malay mo ngayon. Sa ngayon, parang nangangarap ka lang pagdating ng araw. Hindi mo pala subok akalain. Tama yung narinig ko sa salita. Totoo talaga ang Panginoon. Kaya, tsaga-tsaga lang. Okay ba sa atin yun? So, alam natin, sabi ng James 1:17, every good thing given and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shifting shadows. Walang yung pula-puti. Kumbaga, kung pula-pula, malinaw na ang kabutihan ng Panginoon, yung mga kabutihan na natatanggap natin, yan ay mula sa Panginoon. So sabi, we can, because of God's abundant blessings, we can express our gratitude to the Lord by acknowledging that we are strangers and temporary residents on earth and everything comes from Him. So, kung titingnan natin sa sarili natin na tayo ay yung daan lang, transient lang sa isang lugar, yun nga sinasabi ko na nandoon ako sa bagay, marami akong karanasan dyan sa abroad. Ang Panginoon, pag pinakita sa iyo yung mga bagay na ito, ang nasa isip ko sa Panginoon, kahit bigyan mo ako dito, sabi ko kasi naranasan ko na bigyan ako ng malaking accommodation, yung family status na nasa Oman ako. Pero never ako namimili ng mga gamit na akala mo hindi na ako uuwi ng Pilipinas. Kaya tuloy, may mga naobserbahan ako. Bibili ng pagkamamahali ng pagdating na na-terminate bigla, di malaman kung paano. Ipapadala sa Pilipinas hanggang sa bandang huli. Ang sabi ko na lang sa kanila, total sa ayaw mo man sa gusto, iiwanan mo naman talaga yan. Di iwanan mo na lang sa akin. O, di ba? Ganun lang yun. So, wala kang magagawa doon.
O sige, sino bang kukuha doon? Hindi mo iwanan mo sa kakilala mo. So yun yun. So sabi nga, sabi ng Hebrews dyan, for here we do not have a lasting city, but we are seeking the city which is to come. Ang pinaghahandaan mo ay yung mga darating. Eternal life yan. So dito, okay, praise God kung tayo, sumagana tayo kasi habang nasa lupa tayo, kailangan natin yan. Pero ang importante rin, kailangan natin yung pupuntahan natin. So, yan, sabi ko nga lagi, hindi masama yan. Umunlad ka, praise God. Pagpapala ng Diyos sa iyo yan. Bakit? Gano'n nakikita ng Diyos sa puso mo, sa isip mo, kung gaano ka magbalik sa Kanya. So, kaya, continuous lalagyan ng Panginoon yun. Para ngayon, marami kasi ang na-extend mo yung, biyaya ng Lord na sa iyo, na-extend mo sa iba. Parang ganito yan eh. Kung yung daloy ng tubig ay hindi ito mo lang paparatingin, ang gawin mo, kanalan mo para makasupply din doon sa, doon sa iba. Kaya ang mangyayari, lalo pang dadaloy ng marami. Kasi ang consumption mas marami. So, praise God. Dahil tayo, kung ikaw, iniisip mo yan na, total, darating naman ang panahon, ay babalik din ako sa Panginoon. Hindi mo talaga iisipin, ang gagawin mo yan ay binigay ng Panginoon. Ibabalik ko rin sa Panginoon. Ganon ka. Pero kung gusto mong manatili dito, wala namang problema. Halimbawa lang, hindi naman natin sinasabi na tayo, sabi ko nga kanina, ang Panginoon lang ang may control ng ating buhay. Kaya hindi natin po pwedeng kontrolin ng Panginoon sa desisyon niya para sa atin. Kung pinagpapala tayo, pinapasagana tayo, di patuloy nating purihin ang Panginoon. Pasalamatan, katulad na nabasa natin sa passage. Sabi ni David, nagpapasalamat ako'y natutuwa, masaya ako dahil sa ginagawa ng mga tao kung paano sila mag-offer doon sa ang target kasi nila dito, yung temple ng Panginoon. Ngayon sabihin naman natin, sa ating sitwasyon ngayon, ano man yung inuudyok sa iyo ng Panginoon na para ibalik sa Kanya, ay ikaw na nakakaalam noon at ang Panginoon. Dahil siya naman na nagbibigay lahat ng pagpapala. Kung anong binigay sa atin, then kung anong inuudyok sa atin ng Panginoon para gawin yun, extend natin sa Kanya, sa paligid. Katulad dito, sa ating mga ginagawa na para maabot yung mga taong hindi pa nakakakilala, ang Panginoon naman ang lahat magsusuporta ng para sa atin. Pero gampanan natin yon at isakatuparan natin. So sabi ng verse 15 ng 16, sabi niya, Lord our God, all this abundance that we have provided to build you a house for your holy name, it is from your hand. Galing ito sa iyo, sa iyong mga kamay. And everything is yours. So, dito natin makikita na lahat pala yan ay sa Panginoon. Kaya wala tayong ipagmamalaki. Lahat na accomplishments natin, lahat na ini-enjoy natin sa buhay, anuman yan sa sitwasyon natin ngayon, lahat po yan ay pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya, ang balik dito, huwag tayong makalimot na purihin siya. Dahil sa Kanya lahat nagmula yan. Ang gagawin natin, mamuhay ng maayos, ng ayon sa kalooban niya, ibalik ang para sa Kanya, at tapos ang nag-i-enjoy tayo. Sumasagana pa tayo sa buhay, sa physical. Hindi lang sa physical, hindi lang sa material na blessing ng Lord habang tayo nasa lupa, kundi ang higit sa lahat ay ang buhay na walang hanggan. At anong sabi nga doon sa Hebrews 13:14? For here we do not have a lasting city, but we are seeking the city which is to come. Kaya sabi sa Ephesians 6:7, serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not men. Okay ba tayo dyan? So alam na po natin na dapat wag tayong makalimot lagi habang pinagpapala, lalo pa tayong
nagsisikap sa ating paglingkod sa Panginoon. At kung mapansin natin, kaya si David natuwa, nagalak sa pangkalahatan na ginawa, pagpapatunay na ang Panginoon ay kumilos sa buhay ng bawat isa. Kaya itong nakaraan na ating celebration, nakita ko naman na ang bawat isa, ando doon ang kanilang pagnanais na lalo pang makapagbigay pasasalamat sa Panginoon. Dahil nakita natin, marami ang ginamit ng Lord upang mai-contribute at yung mga kinontribute nila ay napunta rin doon sa mga nangangailangan. Kaya kung mapansin nyo, may mga hindi nga nakakuha. Ibig sabihin, sagana ka na sa harapan ng Diyos. Huwag ka na magnais noon. Yung mga nakakuha ng malaki, tuwan-tuwa sila kasi kailangan mo talaga yun. I-analyze nyo sa buhay nyo. Di ba ganon? Kami, kung halimbawa, kahit naisip mo pa, akin yung bigas na yan, masarap yan. Ay ayaw ng Diyos ay ibigay kasi mayroong nakatakda doon pa. Kahit markahan mo pa yan. Kasi mayroong itinalagas ang Diyos, doon dito kailangan kasi niya eh. Alam ko mamayang gabi, wala na siyang sasaingin. Last na yung kanina bago umalis, pumunta ng church. So kaya binigay doon. Hindi nyo ba napapansin, tingnan nyo, i-analyze nyo yun. Kaya huwag ka ng mga has. Kung hindi ka binigyan, sabihin mo, praise the Lord. Ibig sabihin, wala na pala ang pangangailangan. Ano ang pangangailangan ka, Lord? Ang sabi sa'yo ng Lord, magsikap ka. So, ganun yon. Para ngayon, huwag ka na doon kukuha, kundi ikaw na ngayon at ikaw ngayon magbigay doon. Di ba? So, kaya walang tampuhan. Yung mga hindi nakakuha, meron nga akong alam dyan, kaya hindi ka binigyan, may 2 bigas ka naman pala doon. Tapos ngayon, hindi ka dapat magtampo. Sabi ng Diyos, hindi ko na ibibigay ito sa'yo kahit hawakan mo pa yan. Bakit? Alam ko naman may 2 sako ka doon nakahanda para sa'yo. O bakit? Ibibigay pa ba sa'yo yan? Hindi. O di ba? Kaya di binigyan ka ngayon 2 sako. O huwag ka na magtampo doon sa ano. Sobra nga, isa lang yung hinahawakan mo eh. Ay yung binalik sa'yo, 2. Ay ba't ka pa magkano doon? Ngayon yung ibang, bakit ganito lang nako? Yan lang kasi ang kailangan mo eh. Ngayon magtatampo. Kaya alam ng Panginoon yan. Kaya huwag tayo magtampo sa harapan ng Panginoon. Alam niya yan. Hindi tayo dyan pwedeng sumuway sa gusto niya. Doon nga sa mga wala dito, ng mga nakaraan, praise God. Alam ko naman may mas mahalagang pinagawa ang Panginoon sa inyo. Kaya sige po tayo pong lahat tayo manalangin. Lord, kami po'y nagpapasalamat sa iyo dahil muli mo kaming binigyan ng pangunawa kung paano kami sumunod sa iyong kalooban. Nakita namin na ang lahat ay nagmumula sa iyo at ikaw ang may control ng lahat ng bagay sa buong sanlibutan, sa heaven, sa earth, sa aming mga buhay. You are the creator of all things. Kaya lagi naming hinahabilin ang aming mga buhay sa iyo, Panginoon. Hayaan mong kapangyarihan lagi ng Espiritu Santo ang magbigay sa amin ng sapat na karunungan, kaalaman na makamta namin ang magagandang plano mo sa buhay ng bawat isa. Kaya salamat sa katagumpayan na ginawa mo sa aming kalagitnaan. Kaya Lord, ibinabalik namin lahat ito sa pangalan lamang ng Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Praise God. So, sa umaga pong ito, dadako naman po tayo